ba mga kapatid? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. He condemned sin in the flesh. Sapagkat ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil pinahina ito ng taong makasalanan. Nang isugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan at para maging handog sa kasalanan. Hinatulan niya ng parusa ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. Dalawang magkasalungat na bagay na naman ang sinabi ko dito ni Apostol Pablo. Dito yung ginawa ng Diyos at yung ginawa ng kautusan. Yung law, dito ngayon ay tumutukoy sa kautusan ng Diyos o yung moral law. Sabi ng Diyos, "You shall therefore keep my statutes and my rules. If a person does them, he shall live by them. I am the Lord." Yun ang sabi niya sa Leviticus chapter 18 verse 5. Cited din dito po sa Romans chapter 10 verse 5. Mabubuhay, magkaroon ng buhay kung magagawa ang lahat ng utos ng Diyos. Ang problema, hindi po natin kayang gawin ang utos ng Diyos sa sarili lang po natin. Can you say amen? Hindi natin kayang gawin lahat-lahat ang utos ng Diyos. Yun ang problema. Aminado si Pablo niya, the very commandment that promised life proved to be death to me. Kaya sabi ni Pablo na ginawa na ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Kaya si Amen, mga kapatid. Glory to God. Kasi walang kaligtasan, walang kalayaan sa pamagitan ng kautusan kasi hindi naman natin kayang sundin lahat ng mga kautusan. Hindi naman law ang problema. Bigay din naman ni Lord yun at meron siyang good purpose for that. Ano po ang purpose ng law po para sa ating mga Kristiyano? Para doon po natin ibatay o i-check and balance ang buhay po natin kung tunay nga na tayo po ay nakapamumuhay ng maayos at meron kabalalan. Kayo si Amen ba mga kapatid? Para lang basihan lang po natin, pero hindi po ito paraan ng kaligtasan. The law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Sabi niya sa Romans chapter 7 verse 12, nasaan po ang problema? Kahinaan at kasalanan ng tao ang problema. Ano si Amen? Yung kahinaan natin at yung mga kasalanan po natin yung problema, hindi naman problema ni Hulo. Tayo ang may problema. Kaya sinabi ni Paul kung bakit hindi mabibigay ng law ang kailangan po natin for our salvation dahil ang law ay weakened by the flesh. Amen? Dahil sa mga kasalanan natin, dahil po sa mga kahinaan natin, hindi naman natin matutupad ang law. Yun ang problema. Yung flesh na tumutukoy sa mga kasalanan pagkatao po natin, our depravity, our corruption, our inability to obey the law. Weekend daw ang kautusan, pinahina, parang may sakit, disabled, powerless, walang bisa, walang magagawa, walang bisa noon, walang bisa hanggang ngayon. Hindi kailangan magkaroon ng power ang law for our salvation. So why put your trust sa mga listahan ng rules o kung ano po ang dapat mong gawin at hindi dapat gawin? You cannot find needed assurance in that. Kaya pa ba kayo mga kapatid? The gospel is not about do this or that. Don't do this or that. The gospel is the good news of that. And say amen. Ito ay isang magandang balita na ginawa na ng Diyos para po sa atin. Na may gumawa ng hindi po natin magagawa. The gospel remains the only power of God for salvation. According to chapter 1 verse 16. What the law could not do, God has done. Ang Diyos ang solusyon. The Lord is our salvation. Parapakan po natin ang Panginoon. Christianity is not a self-salvation project. Kung hihintayin ng Diyos na tayo ang gumawa, walang mangyayari. Ano nga ba ang magagawa na katulad po natin na parang patay?
the gospel is not good advice. Ito ang gawin mo. It is good news. Ito ang ginawa ko para sa iyo, sabi ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen? Hindi ito good advice, kundi good news sa ginawa ng Diyos para sa atin. So ano ang ginawa ng Diyos na hindi magagawa ng kautusan? Paano niya ginawa? Hindi natin magagawa. By sending His own Son. According to chapter 8, verse 3. Ipinadala niya, isinugo niya, hindi ang isa sa mga anghel, o hindi lang isa sa mga tao, sarili niya mismong anak. Later po sa Romans chapter 8, ipapaalala din sa atin na tayo mga anak ng Diyos. Ayun si Amen. Adopted children, hindi sariling anak katulad ng ating Panginoong Jesus. This reminds us of the unique relationship na meron ang Diyos Ama at Diyos Anak sa simula pa from eternity past. Dito po sa Romans 8 verse 3, ipinapaalala din ni Apostol Pablo kung paano niya ipinadala ang ating Panginoong Jesus at anong layunin, in what manner and for what purpose, in the likeness of sinful flesh and for sin. Ang pagpaparito ng ating Panginoong Jesus in the likeness, sabi natin in the likeness of sinful flesh. Yung flesh dito, tumutukoy po sa tao. Kaya nag-anyong tao po siya. Sa anyo ng isa, makasalanang tao. Hindi sinabi, hindi po sinabi ay ipinanganak in the likeness of flesh, but in the likeness of sinful flesh. Kasi pag sinabing in the likeness of flesh, hindi lang siya anyong tao, nagkatawang tao siya, totoong tao siya. Ano siya yun mga kapatid? Ang kailangan ng Diyos maging tao na tulad natin para siya maging tagapagligtas ng natin. Hindi rin sinabi dito in sinful flesh, but sinabi lang dito in the likeness of flesh. Kasi pag sinabing in sinful flesh, lalabas na makasalanan din ang ating Panginoon Jesus katulad din po natin. Can you say amen? Naunawaan nyo? Pag sinabing in sinful flesh, ibig sabihin yun, makasalanan din siya katulad po natin. Pero sinabi lang, in the likeness of sinful flesh. Nagkatawang tao lang siya, katulad ng isang taong makasalanan. Pero hindi siya ipinanganak bilang isang makasalanan. Amen ba mga kapatid? Nakatulad po natin. Yun po ang pagkakaiba ng in likeness of sinful flesh at in sinful flesh. Tulad po natin, tinukso din siya sa iba't ibang paraan, yet without sin. Can you say amen? He appeared in order to take away sins. He committed no sin. And in Him there is no sin. Naparito nga siya para solusyonan ang kasalanan po natin. Kung meron po siyang kasalanan, siya mismo ay kailangan po ng tagapagligtas. Pero wala po siyang kasalanan, kaya siya ay karapat-dapat na magiging tagapagligtas. Can you say amen? Amen. Glory to God. The righteousness of Christ is our salvation. Can you say amen? Amen. Glory to God. Kahit nung una pa sa Old Testament, according to Leviticus chapter 4, verse 3. So dahil walang kasalanan ng ating Panginoong Jesus, patuwid siya, nararapat lang na siya maging handog na pambayad sa ating mga kasalanan. Yun naman ang goal ng Diyos sa pagsugo po sa ating Panginoong Jesus, in the likeness of sinful flesh as for sin. For sin, or as sin offering. Christ died for our sins. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. That's the gospel. Ginawa po ng Diyos ang hindi magagawa ng kautusan, ang hindi po natin magagawa. Isinugo niya ang kanyang anak na ating Panginoong Jesus, na buhay siya na matuwid at walang kasalanan sa krus. Inuring siyang makasalanan sa kanyang kamatayan makasalanan. Para ano? Para maituring tayo na matuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos. Para
magkaroon po tayo ng bagong buhay. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Himself for sin, He condemned sin in the flesh. Suporta pa rin ito sa argumento niya sa verse 1, no condemnation para po sa atin, na sa ating Panginoon Kristo, dahil ang condemnation ay ibinuhos na sa kasalanan ng ang katawan ng ating Panginoon Kristo ay mabayubay dyan sa krus. Meron nang nagbayad. It is finished. Hindi na tayo sisingilin pa at pagbabayarin pa sa parusang nararapat sa kasalanan po natin. Tapos na yun, hindi na hahalong natin ng Diyos. Burado na. Sabi mo, burado na. Manatili ka lang sa Panginoong Jesus. Thanks, amen. Case closed. Amen. Hindi na kailangan ng Senate investigation. Investigasyon ng Kongreso. Wala na nga. Hindi magagawa ng kautusan ang Diyos. Sino ang nagsugo ng tagapagligtas? Ang Diyos. Sino ang humatol sa kasalanan? Baka hindi na tayo sigahan nito ang Diyos. And for the conclusion, mga kapatid, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, isang Diyos, tatlong persona sa Trinity, nagtulong-tulong para malubos na kaligtasan po natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Mula sa pagpaplano ng kaligtasan, hanggang sa pagsasakatuparan ng kaligtasan, hanggang sa paglalaban dito sa bawat isa po sa atin na mga kay Kristo. Ito ang eternal hope ng bawat isang Kristiyano. Bakit ka titingin sa ginawa mo dati o sa kakulangan ng ginawa mo ngayon? O sa potential mo sa gagawin mo in the future? Nasaan ang assurance doon? Wala. Kung ang kaligtasan natin ay nakadepende sa atin, kahit 1% lang, babagsak tayo. Wala tayong pag-asa. Ang assurance po natin ay wala din sa ibang tao o sa church natin o sa estado natin pinansyal. Ang katiyakan natin ay nasa kapangyarihan at mabuting kalooban ng Diyos na ang sinimulan niya ay tatapusin po niya. Palapakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin, sa bagang ito na binigay sa amin ng kasiguran, Tuhan. Ito po yung aming eternal hope na panghahawakan. Kaya kami, O Diyos, ay manatiling tapat sa aming Panginoon Jesus. Walang anumang circumstansya, walang anumang mga pangyayari sa buhay namin, walang anumang gagawin ang diablo at ang mga tao sa paligid namin na makapaghihiwalay sa amin sa aming Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.